Si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa kustodiya na ng ng ICC. Pero meron pa bang pwedeng kunwari, gusto pa talaga siyang papanagutin dito naman sa ating mga local courts. Meron pa ba mga remedies na ganon? Or dapat intayin na lang yung mangyayari dyan sa ICC? Well, technically, kahit kailan naman pwedeng ka mag-file ng kaso, di ba? So, pwedeng criminal case kung mamarapatin pa ng gobyerno yon. Although at this point, feeling ko nag-avail na sila of the option sa ilalim ng RA 9851 di ba? Hinayaan na nilang yung International Tribunal ang humawak ng kaso. So, tingin ko malabo na 'yon. Pangalawa, yung mga biktima pwedeng mag-file ng civil case, di ba? Ibig sabihin for damages, for reparation. Laban sa kay dating Pangulong Duterte kung sino mang mga tingin nilang responsable para dun sa pagpatay sa kanilang mga kamag-anak, di ba? Yun yung mga available remedies dito eh. So, hindi naman as if dahil meron ng pending na kaso sa ICC, mawawala na completely ng jurisdiction ang mga korte dito. So, sino mang gusto magsampa, pwede pa rin magsampa ng kaso dito, whether it's a civil case o kung ano man. Pero, dun sa criminal aspect, duda ako na hahabulin pa yon considering na mukhang ang naging stance ng gobyerno ay, well, in-invoke namin ang Section 17 ng 9851 at yun na, doon na siya ililitisin para at least sa specific crime na crimes against humanity through murder. Okay, sige. May mga nagtatanong dito, no? Kasi may mga Duterte enablers na sinasite yung Article 59 ng Rome Statute. Doon po sa mga trolls, yung Rome Statute, simplihan na lang natin. Ito po yung tratado, pinagkasundoan ng iba't ibang mga bansa na lumagda dito, including the Philippines. Ito po yung tratado na bumuo ng ICC. So, nandyan po yung nakalatag po dyan yung mga patakaran. So, sa Article 59, ito kasi yung sinasite ng mga ibang enablers, no? Arrest proceedings in the custodial state. So, sabihin na natin, ang custodial state dito, Pilipinas, dahil dito siya na-arresto. Okay. Meron kasi rito option. Basahin ko na Attorney Barry para diretso na tayo sa tanong mamaya. Ato. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, in this case the Philippines, which shall determine in accordance with the law of that state, in Pilipinas, that number 1, the warrant applies to that person, in this case Duterte, the person has been arrested in accordance with the proper process, okay? The person's rights have been respected. The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state, again, in Pilipinas, for interim release pending surrender. Okay? Malinaw yan, di ba? Yeah. O meron pa ba tayong paliwanag dito? Hindi, malinaw. Okay. Hindi, ang tanong, bakit hindi na ito mag-a-apply? Given the fact na ginamit na yung Section 17 dito sa RA 9851. Well, unang-una, ang purpose ng Article 59 sa Rome Statute ay tiyakin dalawang bagay, basically. One, identity nung hinuhuli. Ibig sabihin na yung taong hinuli ay siya nga yung tinutukoy ng warrant. Okay? Yun yung isang priority. Pangalawa, na yung arrest ay nagawa na mayroong paggalang dun sa karapatan ng taong yun. So sa kaso natin, under Philippine law, kasama doon yung pagbabasa ng yung informing you of your rights, di ba? Of arrest, informing you of yung basis o yung reason para dun sa arrest. Makakatalo ka lang dito dun sa term na competent judicial authority, di ba? Ang ibig sabihin ba ng competent judicial authority ay korte, di ba? O ang ibig sabihin ba ng competent judicial authority, any other officer na nag-exercise ng function na maaring gumawa nun. Diba? For example, ang under Philippine law, ang prosecutors ng Department of Justice exercise quasi-judicial authority for purpose of determining probable cause, diba, to proceed to whether magka-file ba ng kaso o hindi. Dinidetermine din ng mga prosecutors during inquest proceedings, yung mga hinuli without warrant, kung legal ba yung arrest at tama bang kasuhan itong taong ito at magpatuloy sa korte yung kaso. So meron silang ganong function. So arguably, pwede mong sabihin, kasi ito yung isang napansin ko
nung sinerve yung warrant, hindi lang PNP ang nandun. Nandun yung Prosecutor General ng National Prosecution Service. Service. Noong una iniisip ko, bakit nandun? At naisip ko nga, baka yun ang compliance with Article 59. Yun yung authority, yun yung competent judicial authority na naging present to actually determine, one, identity, kasi yun yung una naman kailangan pinaka-importante, tamang tao ba to? Kasi baka mamaya, meron kang huhulihin, hindi naman yun yung taong yun. Diba? Pero Iba sa pala. kaso ito, klaro naman. Isa lang naman ang Rodrigo Roa Duterte na naging presidente ng Pilipinas. So, mukha namang hindi tayo magkakatalo doon. Pero pangalawa, nabasa ba yung ano ba, naprotektahan yung kanyang karapatan, in-inform ba siya ng kanyang rights, pinaliwanag ba sa kanya, at meron ng video malinaw na malinaw nangyari Binasa. yun. So ako, pwede nating pagtalunan, pwede, siguro pag-uusap at indefinitely, I'm sure i-raise yan ng mga abogado niya sa ICC, yung validity nung, ano ibig sabihin nung competent judicial authority, pero tingin ko merong substantial compliance with yung rule. Dagdag mo pa doon sa binanggit mo kanina na yan naman kasing procedure na yan kailangan in accordance with with local laws. Meron talaga tayong local law, 9851, section 17, di ba? And under section 17, di ba, pwedeng i-turn over directly. Ito pa yung isang point na idadagdag ko lang para bago natin kasi medyo komplikadong issue ito di ba? Technically, yung rule na yan applies to states which are state parties to the ICC pag sila ang naging custodial state. At sa katotohanan, hindi na tayo state party. Diba? Kaya, So basically, tayo ay non-state party being asked to enforce an ICC warrant of arrest through yung International Criminal Police Organization o yung Interpol. Diba? yes. So technically speaking, hindi tayo obliged to comply extremely strictly dyan sa patakaran yan. Dahil hindi tayo state party. Hindi na binding sa atin yan. Di ba? At bakit hindi binding sa atin yan? Kasi umalis si Rodrigo Roa Duterte sa ICC statute. So parang meron ding ironic part na umalis ka dun sa treaty na yan, ngayon i-invoke mo yung provisions ng treaty na yan para sabihin na hindi tama yung pagkaka-aresto sa'yo. Kasi kung hindi na tayo member ng ICC, anong applicable na batas? Di Section 17 ng 9851 Correct. na wala namang sinasabi doon about ano tawag dito? Competent judicial authority. Pero even assuming na i-apply yan, ako tingin ko merong substantial compliance. And ito yung the last thing. Kung titingnan mo yung kasaysayan ng ICC, madami ng kaso na merong hinuli na hindi dumaan through court proceedings in their custodial yung unang-unang hinuli si Thomas Kalanga, something like that. Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Basta sa sa Democratic Republic of Congo. Hinuli siya ng Congolese authorities directly sinurrender sa ICC, walang pinagdaan ng court proceedings and di-raise niya yan before the ICC as an issue, dininay nung court and inuphold yung validity nung kanyang arrest. So ako, I expect i-raise nila yan sa ICC pero hindi ako ganun ka confident na magiging issue yan na i-uphold on the part nila ni dating Pangulong Duterte. Kumusta yung tissue nyo sa mga nanonood dito ng mga trolls, no? Ganito yung paggamit, taas yung ulo, gano'n. Para yung nosebleed medyo mabawasan, para huminto yung bleeding. Pero don't worry, mamaya masisimplihan ko pa yan para sa inyo. Okay? Okay. Ito may patanong sa'yo, Attorney Barry. Ito. Naku, hindi ko pala na Nako, ano to? Hindi, may patanong kanina. Teka lang, ito, basahin ko lang. Hindi, something to do with Bato de la Rosa. Kung pwede raw bang arestuhin siya while Senate is in session kung sakaling magpalabas ng arrest warrant yung ICC. Oo. Meron tayong parliamentary immunity. Okay? Up to a certain level of penalty. Hindi ba nilumagpas ng 6 years yung penalty? And that applies to local criminal cases. Okay, local warrants of arrest.
So, sa kasong ito, considering na, kung assume natin, crimes against humanity din ang charge sa kanya, na ang maximum penalty under the Rome Statute ay 30 years or in exceptional cases, life imprisonment. Medyo lagpas-lagpas na yan dun sa 6-year limitation. Kaya doon sa statement niya kaninang nabasa ko, hindi na niya ina-assert na karapatan eh. Nakikiusap na siya kay Senate President Chis Escudero na, oy, protektahan mo naman ako please pag nagkaroon ng warrant, wag mo naman akong pahuli. Kasi gusto ko pang gawin yung trabaho ko eh. Natatawa lang ako doon dahil ilan linggo na nilang sinasabing ayaw namin gawin yung trabaho namin sa impeachment eh. Dahil naka-adjourn eh. Pero biglang-bigla ngayon, dahil meron ng warrant, aba, hindi ako pwedeng hulihan kasi nagtatrabaho pa ako eh. Tsaka ito kanina nakita ko, binanggit na ni Manolo Quezon sa tweet niya eh. May precedent na dito sa Senate eh. 'Di ba? Yung isinorender yung one of their own. O pinabayaan mga resto. Si Laila de Lima, di ba? Laila de Lima. Kaya totoo pala yung kasabihan, no? Bilugang mundo pala talaga, no? O bilugang bola. Yun na nga. Yun na nga. Di ba? Parang, hindi ko naman naaalala nung panahon na nung si Senator Laila ang pinupuntirya, nagreklamo sila, di ba? Parang, pero ngayon, dahil siya na ngayon yung humaharap ng warrant, biglang-bigla, di ba? Maawa naman kayo sa akin, gusto ko pang magtrabaho. Ibig sabihin nun, yung human rights sa kanila, personalized, with exception. Pwede mo siyang i-customize. Sasabihin ko sana, dapat ba tayong matuwa na ngayon meron na silang newfound appreciation for human rights? Pero tingin ko kasi, pagkatapos ito, hindi naman magpapatuloy eh. Hindi naman as if parang, ano na to kumbaga, road to Damascus moment, di ba? Na parang, oy! Hindi. Nagkaroon ako ng change ng consciousness, di ba? Iba na ang aking worldview. Hindi eh. Feeling ko, para napaka-specific, para lang dito sa sariling interest nila sa kasalukuyan eh. I'm sure, kung sakaling magbago uli ang ihip ng hangin ako, balik na naman tayo sa walang kwenta ang human rights at hindi dapat natin pinag-aaksayan ng oras yan.